My dear friends, I want you to remember this. Whatever you do, people will always judge you. Whatever you do, people will always criticize you. Whatever you do, people will always question you. Kahit na anong gawin mo, huhusgahan at huhusgahan ka ng ibang tao. Kahit na anong gawin mo, lalaitin at lalaitin ka ng ibang tao. At kahit na anong gawin mo, mabuti o masama, ichichismis at ichichismis ka ng ibang tao. Amen? Their opinion is not your problem. If they have a problem with you, that is not your problem. Amen? What should be your problem? What should be your concern? Ano dapat ang mahalaga para sa iyo? Is to be real. Gawin mo yung para sa iyo mabuti. Amen? Sundan mo ang pangarap mo. Magpakatotoo ka. Kasi nga, mabuti o masama, tama o baluktot, nakakapagpasaya ka na sa iba o hindi, meron at meron pa ring pagsasalita. Meron at meron pa ring magda-down sa iyo. Meron at meron pa ring maghuhusga sa iyo. Halimbawa, pag mabait ka sa biyanan mo, anong sasabihin ng biyanan mo? Plastic yan. Di po ba? Pero pag papakita mo naman sa kanya yung totoo mong ugali, ano sasabihin niya? Maldita yan. Totoo po. Meron po akong kakilala, very busy, nagtatrabaho para sa pamilya. Anong sabi ng asawa niya? Wala daw siyang panahon para sa kanyang pamilya. Wala na silang communication. E nung naman nag-quit siya sa kanyang trabaho para mag-full-time, makasama niya, anong sabi ng asawa niya? Wala daw siyang kwenta, ang tamad-tamad niya. Saan ka lulugar? Di po ba? Pag sa mga bata, masipag na nag-aaral, anong sasabihin? KJ, huwag niyong isama yan, grade conscious. Pero pag sumasama naman, anong tingin ng teacher? Bulakbol, pasaway yan. Saan ka maglulugar? Kaya nga, mas mahalaga, tanungin mo iyong sarili, sino ba akong tunay? Ano ba ang aking mga pangarap? Ano ba ang aking mga panaginip? Ano ba para sa akin ang makakabuti sa akin? Ano ba ang kagustuhan ng Diyos para sa akin? Yun yung sundan mo. Kasi kung susundan mo ang opinyon, ang sinasabi ng ibang tao, hindi ka magiging masaya. Amen? Because we know we cannot please everybody. Kung nga ang Panginoon, palagi niya nararanasan yan. Ano man ang gawin ng ating Panginoon, may nagsasalita, meron nang lalait, merong nanghuhusga sa Kanya. Nakikikain sa mga makasalanan, ano sinasabi? Makasalanan siya. Pag naman siya'y nagpapagaling na may sakit, nagpapalabas na masamang espiritu, ano sinasabi ng mga tao? Demonyo siya. Prinsipe siya ng demonyo. Narinig natin sa Ebanghelyo, gutom sila, kumukuha lang ng kakaunting binhi para makakain. Ano sinasabi? Bawal yan. Masama yan. Hindi kayo tumutupad sa batas. Damn if you do, damn if you don't. May masasabi at may masasabi ang ibang tao tungkol sa iyo. Pero ang tanong, ikaw, ano ba yung paniniwala mo? Ikaw, ano ba yung mabuti na kailangan mong gawin? Pabayaan mo mga taong maghusga sa iyo. Pabayaan mo mga taong maglait sa iyo. Pabayaan mo mga taong mag-down sa iyo. Pabayaan mo yung mga nagchichismis sa iyo. Ang mahalaga, manatili kang mabuti. Ang mahalaga, manatili kang nagmamahal. Ang mahalaga, totoo ka sa iyong sarili. Ang mahalaga, alam mo, sinusundan mo ang kagustuhan ng Diyos. Amen? Nung bago po ako pumasok na seminaryo, dahil hirap na hirap po kami sa pera, naghahanap po ako ng sponsor. Naghahanap po ako ng tutulong para ako'y makapag-aral sa pagpapari. May nilapitan po kami. Pero nakarinig po ako. Sabi, paano ako nakakasiguro na matatapos sa pagkapari ang batang yan? Ang dami ko ng pinag-aral, hindi naman natapos ng pagkapari. Lumabas, nag-asawa, nasayang lang yung pera. Anong pagkakaiba ng batang yan doon sa mga ibang nag-aral, hindi naman natapos sa pagkapari? Makakarinig ka ng ganyan. Pero alam niyo po, kung pinakinggan ko lang yung sinabi ng taong yun, kung naniwala ako doon sa taong yun, anong nangyari sa akin? Wala po ako dito sa inyong harapan. Hindi po ako nagpari. Yan yung nangyayari pag palagi mong pinakikinggan at pinaniniwalaan yung salita ng ibang tao. Imbis na pakinggan mo kung ano yung para sa iyo at para sa Diyos. People will kill your dreams. People will put you down. People will make you unhappy. Pero tandaan niyo po, do not give the key of your life, of your happiness to other people. Nasa iyo ang susi kung paano maging masaya at payapa sa iyong buhay.
pag pinakikinggan mo paghuhusga ng ibang tao, pag pinakikinggan mo paninira nila, pag pinakikinggan mo ang chismis nila tungkol sa iyong paglalait nila, binigay mo na yung susi ng iyong tuwa sa kanila. Also remember this, you are not a Facebook page. Hindi po tayo Facebook. Dahil ang Facebook nag-i-exist, nandyan lang yan. Pag merong nagla-like, pag may nagko-comment, hindi mo kailangan na maraming like, di po ba? Para manatili ka, para mabuhay ka. You do not exist for the likes of people. You should exist for God. And God gave you life so that you can be happy here on earth, so that you can fulfill His mission, so that you can be His love here on earth. Pag ikaw ay nangangalat ng sama ng loob, ng galit, at pag nananatili kang malungkot, hindi ka tumutupad sa kagustuhan ng Diyos. Amen? So ang tanong, kanino ka nakikinig? Sino ang iyong pinaniniwalaan? Tandaan mo, buong buhay mo, hanggang pagtanda mo, hanggang sa himlayan mo, may maririnig ka galing sa ibang tao. Pero isa lang ang dapat nating pakinggan, sundan at paniwalaan. Ito ay ang boses ng Diyos.